sa mga sinasabi sa atin at 'wag agad magalit. Kasi baka makakabuti po sa atin yung mga sinasabi at dahan-dahan lang po tayo sa pagsasalita natin kasi people might get hurt sa words na binibitaw natin. For example na lang po si Ate Eman, yung anak po ni Kuya Kim. She committed po kasi she was in so much pain kaya po dapat lagi nating iniingatan yung mga sinasabi natin sa ibang tao kasi we'll never know kung nakakasakit na po tayo. And huwag po tayo maging short-tempered kasi hindi po ganun si God at ang role model po natin ay si God. And dapat po marunong tayong umunawa. Amen po. Amen. Praise God, Ate Brielle. Salamat po. Next, Ate Denise. Amen po. Wait lang, Jonah, wait lang. Ano po, ang natutunan ko po is, wag po tayo agad-agad magagalit. Then, pakinggan po muna natin lahat ng mga sinasabi ng ating magulang or yung mga ano po. Kasi po, alimbawa, magagalit agad tayo tapos hindi naman pala tayo nakinig sa mga pinag-uusapan. Yung pala, hindi pala tayo yung pinapagalitan, yung isa mong kasama. Tapos magagalit ka agad. Like, ganun po. Like, wag ka munang sasabat kung hindi pa tapos magsalita yung tao. Kasi, then, tsaka po, ako rin po kasi magagalitin din po ako paminsan. Di po natin maiwasan. Dati po kasi magagalitin din po ako. Then, ang pinagpipray ko po is yung sa temptation ko. Like, sinasama ko po siya sa daily prayer ko na, Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya na alam ko na magagalitin po ako. I pray na makontrol ko po ito, ganyan-ganyan sinasabi ko sa God. Pinagpipray ko po yan. Then, dapat din ipag-pray po natin din yung temptation kasi hindi din naman po talaga natin may iwasan yung temptation natin. Then, ayun nga po, ang dami nating sasabihin kung nagagalit po tayo. Alam ko pong mahirap po siyang pigilan. Kaya po, ang iaano ko na lang po sa inyo na ipag-pray po natin para hindi po tayo madaling magalit. Ganyan. Kasi ako po, naibabawasan din po yung temptation ko. Tapos, lagi na po akong masaya. Nung dati, hindi po ako masaya na kapag laging di ko rin po nakokontrol. Once na may nagagalit sa akin, magagalit din ako, ganyan. Tapos, ayan po. Tapos, yung isa ko pa pong natutunan is, ano ba yun? Wait lang, na wag nating hayaan na kung ano-ano yung masabi natin kapag galit tayo. Lalo na kapag nakakasakit na tayo. Di po kasi natin alam kung nakakasakit na po tayo ng damdamin. Kasi ganun po yun kapag nakakasakit na po tayo, once na nasaktan na po natin sila, mapapatawad po nila pero hindi na po mababalik yung trust nila sa atin na alam nila na uulitin mo pa rin na gawin yun. Kahit mag-sorry ka, nandun pa rin po sa puso nila na yung sinabi mo sa kanila po. Then, wag po tayo magtatanim ng galit na halimbawa, kapag ginawa niya, patawarin po natin agad. Kasi ganun po si God na sinabi, ang dami pong verse sa Genesis na sinabi na, ano yun sa Genesis 8 po yata yun. Genesis 8 po na pagtitipan po, yan po yung pangako niya na hindi na po tayo titipunin niya na yung ginagawa niya pong pagbaha po yata yan. Hindi na siya magagalit muli, hindi na niya babahain, hindi niya nawawasakin ng mundo sa pamamagitan ng baha dahil sa galit niya. Opo. Ayan po. Ayan, important din po na makinig po tayo sa lahat ng sinasabi. Malay niyo po, nakakabuti rin po na itatama yung mali mo.
Amen. Ayun po. Amen po. Praise God. Thank you, Ate Denise. Salamat. Nalahalatang nagbabasa ang Ate Denise. Praise God. Kaya patuloy tayong matutong magbasa kasi nakikita natin yung character ni God sa Bible. Kung paano siyang nagagalit at paano din siya nagpapatawad. Pag paulit-ulit na yung ginagawang kasalanan, nagagalit din ang Panginoon. Oo, slow to anger siya, pero, 'di ba? Nagagalit din siya at justice siya, nagdidisiplina siya. Amen? Next, Kuya Raymond. Kuya Raymond, Ate Shin. Sheena. Mami, may dadagdag pala ako. Sige. Kasi sa kawikaan po, doon nagalit si God na sa 1, tawag na, medyo feel ko po nagalit po siya dito kasi binasa ko po siya sa kawikaan 1. Wait lang. Kawikaan 23. Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi nyo pansin pati ang mga saway ko. Binabaliwala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak, nasadlang sa kaguluhan, kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan. At kung dadatnan kayo'y hampis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay hindi ko kayo papakinggan ng inyong panawagan. Hahanapin nyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Doon po, sorry po. Amen. Ayan po, like, kapag din po natin pinakinggan yung Panginoon, di rin po tayo papakinggan kapag tayo po yung nangangailangan. Yun lang po. Amen. Then, feel ko rin po nagalit po siya dahil po sa mga masasamang tao po na hindi na nakikinig sa kanya sa kanyang paalala. Kahit sobrang daming suway na, daming binigyan ng paalala ng Panginoon, pero di mo pa rin siya sinunod. Ayun lang po. Amen Totoo po. yun. Totoo yun kasi yung mga tao katulad ko, ginagamit ako ng Panginoon para ituruan kayo, 'di ba? Ako yung nagiging tinig ni God. Ako yung nagtuturo ng salita, yung mga pastor, yung mga nanay ninyo, yung mga, 'di ba? Minsan ginagamit na tinig sila, 'di ba? Para sabihin sa atin at ipaalala ang masama at mabuti. Amen? Kasi sila yung ginawang instrumento ng Lord, yung mga magulang, ginawang instrumento para palakihin kayong mga anak na mapabuti kayo. So, tuturuan, di ba? Teach your children, sabi nga. So, praise God. Ayan. So, Kuya Raymond, Ate Sheena. Kailangan natin habaan ang ating pasensya dahil kapag tayo ay nagalit, nagkakaroon lang tayo ng kasalanan at nakakasira lang tayo sa ating kapwa. Yun lang po. And Ate Sheena. Wait lang po. Hindi solusyon ang galit dahil ito'y maaaring masira lang ang lahat. Dapat na kinokontrol ang galit. Maaari kasing ikaw ay makapanakit ng kapwa mo at makagawa pa ng kasalanan. Dinggin mo na din ang sinasabi ng iba, lalo na kung ang isang tao ay galit sa iyo o sa ibang bagay kaya ito nagagalit. Dahil maaaring ang kanilang sinasabi ay tama at mali mong ginawa ang pinag-uusapan. Hindi rin lahat ng taong galit ay palaging may binubuga para lang mailabas ito. Maaring ang ibang taong galit ay kinikimkim lang at tayo ilabas, wag lang masira ang loob mo. Yun lang po. Praise God, totoo po yan. Napaka-reality ng sagot ni Ate Sheena. Totoo yun. Maybe, kaya yun yung sagot niya. Kasi totoo yan eh. Sometimes, hindi natin binubuga yung galit natin, pero may galit tayo. But then, at least natututunan natin na hindi tayo makasakit, kaya ayaw nating magalit. Amen? Salamat, Ate Sheena. Salamat po. And next,
Bicol. Si Zenron, makakasagot ba pag nakasagot si Zenron? Opo, Oh, sige nga, sagot. Ano natutunan mo? kontrolin ang temper. Kasi pag hindi kinontrol ang temper ay maaaring mag-away-away at walang masosolve na problema kapag mainitin ang ulo. At pakikinig dapat ang unahin kaysa sa magalit. Dahan-dahan lang sa pananalita dahil hindi natin alam kung magagalit ba ang taong pinagsabihan natin. Amen. Wow, praise God. Ikaw, Kuya Zenron, may tao bang nagpapagalit sa'yo? Meron po, pero hindi ko naman pinapansin. Amen. Nagagalit ka ba pag mas pogi sila kaysa sa'yo? Hindi man po. Praise God. Sige, Kuya Zenron, salamat. Next, Bicol. 4 lang kayo dyan, ha? O, may pangbaon ng magsasagot. Pag walang sagot, nako, walang baon. Sino na mauna? Ikaw na. Huwag yung mukha ko. Lahat ng umattend ngayon, may pangbaon, ha? Papasendan ko kayo ng GCash pangbaon. Mga masisipag na bata. Ako lang. Oh, which one? Go. Sabi ako na. Oh, wag na yung mukha mo. Oh. Dali na. Ang natutunan ko po ay, sabi nga po, bago tayo magsalita, dapat isipin muna natin kasi baka makasakit tayo bilang nakakakilala na sa Diyos. Dapat ang iingat tayo sa mga salita natin. Be slow, angry, and quick to listen and understanding and quick to forgive po. Amen po. Amen. Praise God. Sino yun? Si Ate Sheena? Si Ate Shin? Si Ate Shin ba yun? Ah, si Shin, yes. Apo. Next. Ikaw na, Carla. I-a-apply niyo yung mga sagot niyo, ha? I-a-apply niyo yun sa buhay ninyo. I-a-apply niyo. Wag sinasabi lang. Ate, magpapasa ka. Una, Apo. Huwag kayo maingay. Dapat matuto tayo makinig para hindi mauna ang galit natin. Kasi baka nagagalit ang tao o magulang natin kasi hindi ako marunong makinig o sumunod. Pag may Diyos tayo, dapat hindi na tayo madali magulit. Amen po. Amen. I-apply yan, ha, Kuya Kai? I-apply yan. Wag galitin si mama mo. Sundin mo si mama mo. Panganay ka sa inyo. Last na si John Rex. Ikaw naman. Pag tayo daw ay madaling magalit, ito daw ay kontra sa ugali ng Diyos kasi hindi maganda yung maidudulot kasi hindi ang galit sa atin pwede tayong makasakit sa pananalita o physical kaya dapat umingi tayo ng tulong sa Diyos na baguhin tayo araw-araw. Amen po. Oo, humingi ng tulong. Ang Diyos ang nagbabago. So, humingi ng tulong sa Panginoon. Next. Kantin, salita ka. Hindi ka naman pagtatawanan. Bilis na. Ako na nga. Ay? Ayaan mo na. Ikaw na dyan, Rex. Ang natutunan ko po mula sa ating pinag-aralan ngayon ay number 1, unahin natin ang pakikinig at huwag tayo basta-basta na lang sasalita. Dahil malay mo, ang salitang ibibigay sa iyo ng magulang mo ay may ikakabuti para sa iyo. Kaya bago tayo magsalita, pakinggan muna natin kung ano ang kalalabasan nito. Pangalawa, hinay-hinay tayo sa pagsasalita dahil hindi natin alam kung yung pinagsasalitaan natin ay nasasaktan na. Kaya pag-isipan muna natin ang lalabas sa ating bibig. Pangatlo, maging mabilis sa pag-unawa. Kailangan muna nating unawain kung ano ang kanyang kalagayan kung bakit siya nagkakaganyan. Pang-apat, dahan-dahan sa pagkagalit o be slow to anger. Huwag tayong padalos-dalos sa pagkagalit kundi kailangan nating kontrolin ang ating galit sa isang tao kaya habaan natin ang ating pasensya. Pang-5, maging mabilis sa pagpapatawad. Halimbawa na lamang kapag sinampalhan ng isang tao, huwag mo nang hintayin na lumubog pa ang araw o ipagpabukas bago mo siya patawarin. Amen po.
Amen. Praise God, Kuya John Rex. Salamat. Sino yung sumagot before si Kuya John Rex? Si Aaron po. Oh, si Aaron. Sino si Aaron? Kapatid po ni John Rex, sis. Praise God. Salamat. Purihin ng Panginoon. So, napakabuti ng Diyos, ano? Napakinggan ninyo yung ating aral ngayong araw na to. Maikli lang naman, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nawa ang dalangin ko na maisabuhay nyo lahat ng pinag-aaralan natin kasi pinipili natin yung, ang tawag dito, talagang hinihingi natin sa Panginoon yung mga bagay na madali nyo lang ma-admit, madali nyo lang ma-accept, madali nyo ma-i-apply sa buhay ninyo. Kasi ito yung mga reality na nakikita natin sa paligid natin. At katulad nga kagabi, 'di ba, nakita ko nga yung anak ni Kuya Kim, 'di ba? Dahil lang to sa mga tao, 'di ba? Sa mga comments ng mga tao, kinitil niya yung buhay niya. Kaya maging matalino kayo na i-value yung mga buhay ninyo sa inyong mga murang edad. Amen. Mahalaga ang buhay ninyo. Huwag niyong hayaan na nasa ibang tao ang kapayapaan ninyo, nasa ibang tao yung kasayahan ninyo kasi ang kagalakan at kapayapaan sa Diyos lang natin matatagpuan. Katulad ng mga sagot ninyo, ipanalangin natin na bigyan tayo at makapagbigay din tayo ng karakter na katulad ng ating Panginoon sa mga tao. Kaya ito yung maging magandang halimbawa sa atin. 'Di ba si Jesus, kahit na sinaktan siya, pinako siya sa krus, hindi, ang sabi niya pa rin sa pinakadulo ng kanyang salita, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. 'Di ba? Ganun kahalaga yung pagpapatawad sa kabila ng sinampal na siya, hinagupit siya sa likod, pinatay. 'Di ba? Hindi lang basta pinatay siya. Pero kasama yun sa plano ng Diyos Ama na mamatay siya para matubos tayo sa lahat ng ating mga pagkakasala at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. 'Di ba? Sa pamamagitan ng buhay na inalay ng ating Panginoong Hesus para maging katanggap-tanggap kasi siya lang yung banal na Diyos na inalay para maging katanggap-tanggap tayong tao para sa buhay na nag-aantay sa atin walang hanggan. Amen? So, salamat mga kabataan, purihin ng Panginoon and glory to God sa inyong mga buhay. Kuya Zenron, mag-pray ka nga. Closing prayer, Kuya Zenron.